خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mga lusad namin sa tiyan, mga pagali namin na naabot nitong ating pagsasahimpapawid sa Facebook Live, dito pa rin sa page ng Ahad An-Nur Humanitarian Advocates, bimana Ansaru Ahad An-Nur lil-Insaniyah, pinangungunahan ng mga kapatid natin, ng mga Muslimat, at sa initiative ng ating mga kapatid, si Ustadh Muhammad Abtahi Pangulima ng Bangsamoro, Purok Bangsamoro, General Santos City sa Lote. Binabati namin kayo ng pagbati na itinuro sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa gabi pong ito na pinagpala ni Allah para sa mga nagsasaliksik ng kaalaman, hiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala
sa gabi na ito na ikapito na ng Sha'ban kung hindi ako nagkakamali, o ikawalo na sa gabing ito, ikapito ng Sha'ban kaninang umaga. So, tayo ay malapit na sa buwan na pinakahintay, ang buwan ng Ramadan. Kaya minarapat ng ating mga kapatid na sa kanilang request ay gawing topic itong buwan na ito ng Ramadan. Ano ba ang pakinabang dito ng mga mu'minin, most especially ang mga Muslimat? Ano ba ang kanilang pakinabang dito at ano ba ang role ng mga kababaihan na mga Muslimat at ang mga ahkam o ang mga kahatulan para sa kanila sa mga kinapapaloobang ahkam o mga kahatulan nitong buwan na ito ng Ramadan. Hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na umabot pa tayo sa buwan na ito na pinagpala ni Allah, umabot tayo doon ng may kasigasigan at mayroong ikhlas sa ating mga puso na makikita sa ating mga gawa. Kaya po panatilihin ang mabuting intensyon lagi. At binabati namin kayo ng pagbati na tinuro sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nihiling namin kay Allah na sana'y mapayapa kayo saan man kayo naroroon, mga kapatid naming mga Muslim, saan man kayong dako naroroon mga kapatid namin, dyan sa Jensan, sa Soksargen, dito sa Davao City, sa Maynila, sa Cebu, sa Saudi Arabia, sa Emirates, sa Kuwait, sa Egypt, sa Libya, sa Sudan, sa Jordan, lahat kayo, pinapabot natin ang ating salam sa inyo, na nawa ay maging kabilang kayo sa mga pinagpala ni Allah Ta'ala at mapabilang sa mga binibigyan o bibigyan ni Allah ng tsansa sa pinagpalang buwan na ito ng Ramadan. Shahru Ramadan wal mar'atul muslimah. Yan po ang ating topic ngayon, ang buwan ng Ramadan at ang babaeng Muslim. The month of Ramadan and the Muslim woman. Bakit po natin pinili ang topikong ito? Upang sa gayon ay maunawaan ng mga Muslimat at lahat din ng mga, pati na rin ang kalalakihang Muslim, na may mga ahkam o mga hatol na pangkalahatan, lalaki at babae, para sa mga lalaki at babaeng mananampalataya, pero mayroong mga ahkam o hatol na khas o eksklusibo para sa kababaihan, upang maalis din natin mabura ang mga kalituhan at mabigyan natin ng karampatang sagot ayon sa kitab at sa sunnah ang katanungan at issues ng ating mga kababaihang Muslima. Akala ng mga kalalakihan pagka nakarinig sila ng tinatawag na lecture for Muslim women, para bang bagay na lecture for Muslim women. Hindi natin inisip na miski ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayroon siyang pagkakataon na eksklusibo niyang kinakausap ang mga Muslimat sa kanyang panahon. Kung naalala ninyo ang mga sahabiyat, ang mismong mga ummahatul mu'minin, ang mga asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may panahon na nagtatanong sila sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may khususiya o espesipiko, exclusive lamang sa kanilang kababaihan, sa mga karapatan nila, sa kanilang mga tungkulin, sa kanilang mga personal na kinakaharap. Tinatanong nila ito. Si Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, ang asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo ba ang kissa kay Ummu Salama? Si Ummu Salama, siya yung asawa ni Abu Salama. Of course. Subalit,
nung mamatay si Abu Salama o bago namatay si Abu Salama, sabi ni Abu Salama sa kanyang asawang si Ummu Salama, "Ya Umma Salama, o Ummu Salama," sabi niya, "kung ako man ay mamamatay," sabi niya, "gusto kong makapag-asawa ka ulit." Sabi ni Ummu Salama, "Paano ka ikang makakaasawa? Paano pa ako maghahanap ng mas mainam pa sa'yo? Kung may mas mainam pa sa'yo, mag-aasawa ako." At yun nga ang dua ni Abu Salama. Napalitan siya ni Allah ng mas mainam kaysa sa kanya. At doon na nga, nung namatay si Abu Salama, inoferan ng pagkatapos ng idda o waiting period, pinakasalan o inoferan ng kasal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Ummu Salama. At tunay nga na mas mainam kaysa kay Abu Salama ang napangasawa ng Rasulullah ni Ummu Salama, walang iba kundi ang khairul bashar, khairul khalq, ang pinakamainam sa lahat ng nilikha, walang iba kundi ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So si Ummu Salama, nagtatanong siya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ng mga mas'ala, ng mga masail o mga issues na may kinalaman sa kanila na kababaihan. So ito yung bagay na hindi wag nating i-take for granted. May mga kapatid tayong kalalakihan na minamaliit masyado ang usapin ng kababaihan. Bagkus binigyan ito ng Islam ng malaking halaga. Bakit? Dahil kapag naging matuwid ang babae sa lipunan, magiging matuwid ang lipunan. Kapag ang babae na siyang murabbiya o nagtatarbiya sa mga darating na mga henerasyon ay magiging matuwid, tandaan ninyo, al-madrasatul ula litifl hiya al-um. Ang pinakaunang-una na paaralan, tinitrainingan ng mga bata ay walang iba kundi ang nanay. Idha saluhat, kung magiging mabuti ito, itong asawang ito, itong nanay na ito, itong anak na babaeng ito, magiging mabuti ang pamilya at entonces magiging mabuti ang mujtama o ang lipunan bilang pangkalahatan. Taib, ala kulli hal, sana'y mga puso natin ay napukaw kung bakit natin pinili itong topic na ito, Syahru Ramadan wal mar'atul muslima. Ang Syahru Ramadan at ang babaeng muslima. Naam. Tandaan ninyo mga kapatid, ilang beses na ginawang ehemplo ni Allah Ta'ala ang mga kababaihan sa Quran. Most especially yung mga asawa ng mga propeta. Kasama na doon ang asawa ni Nuh at ang asawa ni Lut. Ginawang ehemplo sa mga mga mananampalataya at ganun din ang asawa ni Firaun na ginawang ehemplo sa mga mananampalataya. Nananatili sila sa kanilang kahit pa siya ay asawa ni Firaun. Ang isa naman o ang dalawa namang yon na asawa ni Lut at ni Nuh, nanatili sa kanilang pagsuway kahit asawa pa sila ng mga propeta. So hindi garantiya na kapag ang husband mo ay matuwid, imam, ganun na rin. Automatic makover ka ng pagiging matuwid niya kahit wala ka ng ginagawa. Abadan. Pero ito ay aapekto sa personalidad ng iyong husband. Kapag halimbawa nag-aayuno na sa buwan ng Ramadan ang iyong husband at ikaw na babaeng muslima, hindi ka nag-aayuno. So ano ang magre-reflect doon? Siya ay sumusunod, sumusuway ka, ang asawa mo sa harap di Allah Ta'ala ay dayyuth. Ibig sabihin ng dayyuth, yung hinahayaan, hindi lamang ang dayyuth ay yung kahit na nakikipag-usap sa hindi mahram ang kanyang asawa, lang gira ang lalaki. Hindi ganon. Bagkus ang dayyuth, kabilang na doon ang lahat ng klaseng disobedience ng asawa, ng wife, habang ang husband ay obedient pero silent siya. Tahimik siya sa ginagawang pagsuway ng kanyang asawa. Ngayon mga kapatid, sinabi ni Allah Ta'ala bilang pagbibigay ng kahulugan
sa atin munang topiko. Bigyan muna natin, kumbaga balatan muna natin siya. Sinabi ni Allah Ta'ala sa Suratul Baqarah, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang buwan ng Ramadan, ang buwan na siyang ibinaba ni Allah ang Quran. Ibig sabihin, ang nagpadakila sa buwan na ito ng Ramadan ay dahil sa dakilang mensahe na ipinadala ni Allah, sa dakilang kaganapan na nangyari sa buwan na yon. At walang iba ito kundi ang pagbaba ng kalam ng salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Ahlus Sunnah wal Jamaa, nagkakaisa tayong lahat mula sa mga sahaba, mula at hanggang sa mga tabi'in at sa mga atbaw tabi'in, sa immatus salaf ridwanullahi alaihim ajma'in, na ang Quran al-Karim ay kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, al-mabdu'atu bil Fatiha wal mukhtatama bisuratin Nas. Sabi ng ating mga ulama, nagkakaisa tayo na ang Quran ay kalam o salita ni Allah subhanahu wa ta'ala na ibinaba kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ni Jibril alaihi salam. Sa pamamagitan ni Jibril alaihi salam na nagsimula o ang pambungad nito ay walang iba kundi ang Fatiha, at ang katapusan naman nito ay ang Suratun Nas. So nagkakaisa tayo na yun ang kanyang simula at katapusan. Hindi tayo naniniwala gaya ng paniniwala ng mga Shia na kulang ang Quran, mayroon pang ibang Quran. So Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, yun ang buwan na yun ng Ramadan, na iriwaya o naiulat mula sa hadith na iniriwaya ni Imam al-Bukhari na ang Quran al-Karim ay binaba sa 27 gabi ng Ramadan. Ibig sabihin ang kalima Iqra o yung aya na sa Suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, ito ay sa gabi mismo ng ika-27 na gabi ng Ramadan ibinaba. Hudal linnas, gabay para sa sangkatauhan, wa bayyinatin minal huda wal furqan. At ito ay pagbibigay linaw na mula sa gabay na yon at furqan. Tinawag siyang al-Furqan, ibig sabihin ay sineseparate niya ang katotohanan sa kasinungalingan. Faman shahida minkumus shahr, kaya't sino man, sabi ni Allah, ang masaksihan niya ang hilal ng Ramadan. Ibig sabihin noon, alinsunod sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kasama na doon babae at lalaki. Sino man sa inyong makita niya sa 29th ng Sha'ban, meaning sa April 12 sa taon na ito, na correspondent siya sa April 12, titingin ng hilal, magtatahari ng hilal o ng new moon. Ang lahat ng mga Muslim sa Southeast Asia, sa buong mundo, titingin sa new moon. Pag nakita sa 29th, sa April 12 ng Maghrib, ang hilal ng Ramadan, ibig sabihin wajib, obligado ang lahat ng Muslim lalaki at lahat ng Muslim lalaki at babae na mag-ayuno sa April 13. Kung hindi naman makita, sa April 14 naman. Ikukumplito ng 30 days ng Sha'ban. Now, ngayon mga kapatid, ang khitab o ang salitang ito sa lahat ng mga Muslimin, lalaki at babae. So ang babaeng Muslima, kagaya din ng lalaking Muslima, magsisimula sa kanyang ayuno kapag nakita ang buwan. Kapag nakita ang buwan, napakasimple ng ating din. Hindi tayo inobliga na magkumplika ng ating sarili.
huwag kayong maniwala doon sa nagsasabing takwim ang basehan. Kahit pa ikaw ay napaka-religious na Muslima, kung ang magiging batayan mo sa panimula ng iyong Ramadan ay sa pamamagitan ng pagbibilang, ilang na ba ngayon, ilang new moons, yung pagbibilang, meaning sa hisab, falaki, sa astrology ba yan ang tinatawag, astronomy, doon ka magbibase, ay talagang hindi ito matatanggap ang iyong ayuno. Ganon din ang ada o yung kustumbre ng iba, mapamusliman o muslima. Kapag halimbawa, tarawih na ngayong gabi, ang ginagawa nila ay inuobliga nilang maligo na may kasamang kalamansi na pinipigas sa ulo. Ito po ay kabilang sa mga bid'a. Adat, totoo, mga kustumbre ito. Totoo naman, ang adat o yung mga kustumbre, ang original na hatol nito sa Islam ay mubah, pinapahintulot. Subalit hindi doon nagtatapos ang ruling nito. Bagkus kung mayroong ada, kustumbre na babangga sa prinsipyo ng Islam, papasok sa tashabbuh o panggagaya sa ibang mga nasyon, o hindi kayo papasok sa khurafat o superstition, mag-ingat kayo sapagkat sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit pa kustumbre ito, papasok ito sa panggagaya, at sinabi ng propeta, man tashabbaha biqaumin wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man ang manggagaya sa isang bayan, siya ay kabilang sa kanila. Walang duda, kung ikaw ay gagaya doon sa, sabihin mo, panimula ito din, niyaba itradisyon nami ang mga Maguindanon. Niyabong ba itradisyon nami ang mga namba, tradisyon ng mga sulog. Kano kaganat no puasa, kapuasa. Yan ang tradisyon ng Tausug. Ito naman tradisyon namin Maguindanon. Ito naman tradisyon ng mga Maranao. So kung ganon ang magiging principle, walang duda na kabilang ka doon sa mga gumawa ng tradisyon na yon na based sa kanilang sariling agam-agam. Yan ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa adh-dhann wa inhum illa yakhrusun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung kayo na kalalakihan at kababaihang mga Muslim, susundin ninyo ang mga karamihan sa mga tao, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga mu'minin na kasama mo at mu'minat, kung susundin ninyo ang mga ang mga karamihan, majority sa mundo, ay tunay na ililigaw nila kayo. Majority na nasa mundo ngayon, mga hindi mananampalataya. Majority ng mga Muslim ngayon, walang alam sa Islam. Majority ng mga Muslim ngayon, paligaw ng paligaw kaysa paggabay ng paggabay. So kapag sila ay ginaya mo, sinunod mo, wala kang pinagkaiba sa kanila. Wala silang ibang sinusunod kundi ang kanilang haka-haka, at wala silang ibang ginagawa kundi sila ay nag-iimbento lamang. So nais mo bang makabilang sa mga nag-imbento? Nais mo bang makabilang sa naghaka-haka? Ito ngayon ang delikado kung dun ka sa nag-iimbento at sa naghaka-haka, mga kapatid. Al-iyadhu billah. Ngayon, kung ang isang babaeng Muslima ay ginawa niya yon dahil sa panggagaya niya sa kanyang mga ninuno, pues siya ay walang ibang sinusunod kundi ang kanyang hawa, ang kanyang kagustuhan. At dun pa lang, hindi na magiging magandang simula pa lang ng kanyang ayuno. Dahil nagsimula sa bid'a. So alisin itong mga bagay na ito, itong mga pagpiga ng kalamansi sa ulo, at yung pag-obliga na dapat talaga akong maligo before magtarawih. Maliban na lang kung nasa state ka ng junub, maliligo ka, okay yun. O hindi kaya naligo ka kasi medyo mainit, at gusto mo na kapag magsala ka medyo malamig sa pakiramdam, okay yun. Pero pag sabihin mo, paghahanda ito para sa Ramadan kaya ako maliligo, doon ka papasok sa bid'a. Bakit? Dahil ibada na yun. Ibada, pagsamba. At ang asal original na tinatawag na hukom o hatol ng ibada, al-hadr.
haram. Bawal tayong mag-imbento ng sarili nating ibada. Ti kapakay bagumbal-umbal tano sa ibada. Ha? Naya bisis tano na antapan bo. Yung ating lang ay sa ating mga estimation, opinion. Sabi mo, opinion ko maganda yan. Halimbawa, gaya ng ginagawa ng karamihan ngayon, pag nagkakasal sila, may mga kulintangan. Kulintang, mga organ, piano-piano, may sumasayaw, may kumakanta dyan, babae, muslima, wal-iyadu billah, asawa o yung bagong kinasal, sasayaw-sayaw ng pakiring tapos nilalagyan ng mga pera. Okay lang daw yun kasi kustumbre. Meron pang iba na sad to say, hadahumullah, mga ustad na nagja-justify sa gawaing ito. Wal-iyadu billah. Ito ay mga adatun kabiha. Ito ay mga tinatawag na mga tradisyon na hindi maganda sa din. Hindi lamang ito mag-i-spread ng fitna, bagkos, pagbabago sa reliyon na magmumukhang ang Islam ay tinolerate itong mga gawang ganito. Kahit pa makita nyo sa mga Arab, hindi lang tayong mga Asians, hindi lamang tayong mga Moro, hindi lamang ang mga tawag dito, itong mga Indonesian, Malaysian, hindi lamang yan. May mga Arab na ganun din, yung tradisyon nila ganun. Pero pwede ba ito sa Islam porket Arabo na ang gumawa? Hindi, kapatid. So, ganun po. Ganun din yung ginagawa ng iba. Dito sa may bandang, ewan ko lang kung nawala na ba ito. Alhamdulillah, dito sa Davao City na medyo nag-spark ito pero nawala agad. Pag nakita ang buwan, halimbawa sa 29, may magpaparade. Bakit magpaparade? Anong parade? Paparade daw na nagsimula na ang Ramadan. Bid'ah ito, mga kapatid. Hindi natin ito identity. Ang Muslim, mayroon tayong pagkakakilanlan. Hindi tayo nakikilala sa pamamagitan ng mga imbe-imbentong gawa. Gusto ninyong makilala tayo, makilala ka bilang Muslim, sumunod ka kay Allah. Mag-aral ka sa Islam. Sapagkat sa pamamagitan nun iaangat ka ni Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yun ang dalil. Sabi ni Allah Ta'ala, iaangat niya, ipapakilala niya sino yung mga mananampalataya sa inyo at ang mga may alam sa mga antas. Allahu Akbar. Meaning di mo na kailangan, oy, Muslim ako ha, buo aking loob, may agimat ang dugo ko. Hindi ganun. Ang pagpapakilala mo sa pamamagitan ng pag-apply mo ng sinasabi sa Quran at sa Hadith, sa kitab at sa sunnah. Doon makikilala ang Muslim. Hindi kailangan na doon makikilala sa pakiring, wal-iyadu billah. Doon makikilala sa maling sa bid'a na mga gawa. Ito daw ang tradisyon ng mga tausog, Maguindanao, Iranon, yung may buhaya-buhaya na kapatid. Nakita ko sa Facebook bago lang. May buhaya na hindi nila ginagalaw, bagkus hinahaplos pa nila, humingi pa sila ng baraka sa buhaya kasi pagali daw. Pagali. A'udhu billah. Yung mga ganyan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. So doon magsisimula ang pag-aayuno mo sa pagtingin sa buwan. Makinig ka sa mga muftin. Diyan sa atin sa Jinsan, mag-a-announce si Mufti Umar inshallah. Pagkatapos naman sa Region 9 si Sheikh Patuan Abdul Baki. Dito naman si Mufti Pasigan. Sa Manila si Sheikh Jamal Munib ng Ulama Sector. So i-announce nila yan. Pag na-announce yan na nakita ang buwan kanina dito sa Pilipinas at sa Indonesia, Malaysia, Brunei, khalas, mag-aayuno tayo kinabukasan. Ganun yun. Pero kung hindi nakita ang buwan, huwag kang magmatigas sa sabihin mo, April 13 talaga. Mag-aayuno talaga ako kahit wala pang buwan dyan na nakita kasi nailay din ng atay. Nakita na ng puso. Yan ay mga bid'a, mga gawaing bid'a. Iwasan ito ng mar'atul muslima, ng Muslim na lalaki at ng Muslim na babae. Sunod mga kapatid sa nakababaihan, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Ang mga nisa, kababaihan, ay para silang yung tinatawag na katumbas ng mga kalalakihan, meaning katimbang ng mga kalalakihan. So pagdating sa mga utos ni Allah Ta'ala,
hindi kayo kapantay ng kalalakihan. Subalit katimbang ng kalalakihan, meaning meron kayong rights at meron ding rights ang mga kalalakihan. May tungkulin na hindi nyo tungkulin, may iba kayong tungkulin para mabuo ang isang buong umma. So hindi tayo kagaya ng mga feminist group sa mundo na nagtuturo ng empowerment daw ng kababaihan na hindi ayon sa kitab at sa sunnah. Na-empower ang kababaihan dahil sa utos ni Allah at utos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nilalagay ang mga muslimat sa dapat nilang kalagyan. Nang sinabi ni Allah Ta'ala sa Quran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَى. O mga kababaihan, manatili kayo sa mga bahay ninyo at huwag kayong lumabas o gumala gaya ng paggala ng mga jahiliya noon. So, kinakailangan na gano'n ang muslima. So, yun ay empowerment sa kanya, sa muslima na yaon, na kung hindi necessary ang paglabas niya, hindi siya lalabas. Mananatili siya sa pamamahay niya. At yun ang kingdom ng muslima na tinatawag. Hindi naman masama kung mag-a-ask siya ng permission sa husband niya, lalabas siya paminsan-minsan, magtitingin siya sa mga creation ni Allah Ta'ala, pero doon pa lang nilagay na siya ng Islam sa dapat niyang kalagyan. Faman shahida minkum ash-shahr falyasum, mag-ayuno. Wa man kana maridan, at sino man sa inyo ang marid, may sakit, aw ala safar, o hindi kaya ay nasa musafir. So itong marad na ito, i-discuss natin. Ano ba itong marad? Ano ba itong sakit? Nung unang binaba ang aya, bago pa ang Shahru Ramadan, ang aya patungkol sa saum, sinabi ni Allah Ta'ala sa unahan na yon ng mga ayat sa Suratul Baqarah na binasa natin, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O mga mananampalataya, babae at lalaki, na iobliga sa inyo ang mga pag-aayuno, plural, pagdadakila, li ta'zim. Hindi sinabing kutiba alaykumus sawm, kutiba alaykumus siyam, na isulat o na iubliga sa inyong mga pag-aayuno. Ang tinutumbok dito ay ang pag-aayunong wajib. So ang pag-aayunong wajib, as-sawmul wajib, sawman. Ang tinatawag na wajib na pag-aayuno, dalawa. Ang tinatawag na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, kasama na ang qada doon, at yung tinatawag na o pagkakada dahil kinakada ito kapag naiwan, at yung sawmun nadhar. Sawmun nadhar o sawmun nudur, yung tinatawag na pag-aayuno sa pamamanata. Halimbawa, sabihin mo, alayya an asuma 3 ayyam. Dapat mag-ayuno ako ng 3 araw dahil dito sa gawaing ito. Taib. Idan, dalawa ang klase ng pag-ayunong obligado. Pag-ayuno sa buwan ng Ramadan at yung pamamanata. Sawmun nudur. Sah? Taib. So itong dalawang ito na klase ng pag-ayuno, ito ang mga klase ng pag-ayuno na nababanggit dyan, kutiba alaykumus siyam. Kama kutiba alal ladhina min qablikum. Gaya ng mga pag-ayunong naiubliga sa mga nauna sa inyo. Sino? Ang mga kaum ni Musa, kaum ni Nuh, kaum ni Isa. At hindi na natin problema kung paano sila nag-ayuno. Hindi natin problema kung anong paraan nila labas. Although may mga riwayat o naiulat na ganito ang ayuno nila, wisal hanggang sa gabi, pero yun ay mga bagay na pinaniniwalaan natin sapagkat nabanggit sa mga hadith. Pero kung papaano ito ginawa, anong detalye nito, hindi na natin ito problema. Ito ay iiwanan na natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah, faman kana minkum maridan, sino man sa inyo ang may sakit, aw ala safar, o hindi kaya ay nasa travel, falyasum, mag-ayuno. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'ami miskin. Yung mga hindi nila kaya ang mag-ayuno, magpakain na lang sila, magfidya sa mga miskin. Anong ibig sabihin nito?
Yung magfifidya sa mga miskin, sa mga tinatawag na mga ah, mga mahirap, mga timawa, mga dukhang mga Muslim, ito yung mga hindi kayang mag-ayuno noon. Bakit ganon? Dahil nung unang inubliga ang pag-ayuno, ito ay inubliga sa paraang mabigat sa mga Muslimin. Ha? Anong ibig sabihin nun? Naobliga ito sa kanila sa pamamagitan ng walang sahur at kung mag-break ng fast sa pagdating ng Salatul Isya. Pag adhan ng Salatul Isya, pag ikama, saum na naman yan hanggang sa kinabukasan. So may isa sa mga sahaba na hindi na siya nakakain, hindi siya nakagising ng Isya sa pagod niya, pagka kinabukasan ay nakulaps. Ughmiya alayhi. Kaya binaba ni Allah ang pagpapagaan at inubliga sa buwan na ng Ramadan ang pag-aayuno. Time. So, faman kana minkum maridan aw ala safar. Sino man sa inyo ang may sakit o hindi kaya'y nagta-travel. Anong ibig sabihin? Aw ala safar. Fa'iddatum min ayamin ukhar. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Magbilang siya ng mga ilang araw yung kanyang naiwan na pag-ayuno, pues bilangin niya yon. Bilangin niya yung mga pag-ayuno. So, ibig sabihin, yung unang ayat na ating nabanggit na mansukh, na-abrogate ang hukom nito ayon sa mga ulama. Dahil sa ibinaba ang nagbansuko, nag-abrogate sa kanya itong sumunod na mga ayat patungkol sa pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Kung saan, obligado na lahat mag-ayuno, magsisimula saan? Magsisimula sa pagdating ng pangalawang fajar hanggang sa pagbaba ng araw. So, yun ang time frame natin sa pag-ayuno. So, pinagaan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, umma ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subalit ang ibang mga scholar sinabi nila, lalo na sa tafsir ni Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, yung naunang aya hindi siya namansukh sa ala kulli hal. Kumbaga sa buong kaganapan ito hindi siya buong namansukh o na-abrogate. Bagkus, kabilang pa rin dito ang mga mayroong sakit na la yurja bur'uhu. Excused pa rin doon ang tinatawag na mga may sakit na hindi na inaasahan pang gumaling. May cancer, may diabetes na malala, may problema sa ulo o operahan, sa internal Yun ang sinasabing al-maradul ladhi la yurja bur'uhu, hindi nagagaling. Tapos, faman kana maridan aw ala safar fa'iddatum min ayamin ukhar. Sino man yung mayroong safar, nasa safar o nasa travel, bibilangin niya ng ilang araw na iwan niya at ayunuhan niya ito, babayaran. So, papasok din sabi ni Ibn Abbas sa marid, yung hamil o yung buntis. So, sa tafsir ni Ibn Abbas, nagkaiba-iba siya ng opinion sa iba ng mga sahaba ng Rasulullah, dahil para sa kanya, considered na maaring magfidya ang buntis, na hindi na niya kailangang mag-ayuno. Magfidya na lang, hindi na siya mag-ayuno. Ito ang hinawakan ng ilan sa mga Hanafi bilang pagsunod sa sinabi ni Abdullah ibn Abbas sa tafsir niya radiyallahu anhuma. Subalit, ang karamihan sa mga scholar ay nagsasabi, hinahawakan nila ang stand na hindi ganon ang ibig sabihin. Oo, kabilang doon ng hamil, yung buntis, kung natatakot siya sa kanyang sarili at sa kanyang pinagbubuntis na medyo makulangan ng enerhiya dahil sa kanyang pag-aayuno at kinonsulta niya ito sa doktor at binigyan siya ng payo ng doktor na wag muna mag-ayuno, wajib sa kanya o obligado sa kanya ang bayaran ito o palitan ito, ang qada na tinatawag. Kaya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinanong siya
patungkol sa pagbabayad ng pagpapalit ng ayuno, ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fadainullah ahaqqu an yuqda." Ang dain o ang utang natin kay Allah Ta'ala ay mas karapat dapat nating bayaran kaysa anumang utang na meron tayo sa mundo. Mas unahin natin ito. Kaya naman, sa sino mang mga Muslima na meron silang naiwan na mga pagkakautang na mga ayuno, ay panahon na para bayaran nila ito sa mga araw na ito. Although mayroon din namang isang pananaw ang ilan sa mga Hanbali na kapag inabutan ka na ng darating na Ramadan, saka ka nakapagkada o lumipas na ang dumating na Ramadan at saka ka nakapagkada ay magfifidya ka, pero ito po ay isang mahina na opinyon. Ang malakas po dito ay mag-aayuno ka lamang ayon sa ating jumhurul ulama bilang kahalili o pambayad sa naiwan mong mga ayuno. So mga kapatid, sa pananampalataya sa mga kababaihang Muslimat, sila ding mga Muslimat ay excused. Ito pang isang hatol sa kanila sa kalagayan nila sa Ramadan. Excused sila sa panahon na sila ay mayroong haid. Excused sila sa pagbubuntis. Excused din sila sa panahon na may haid sila. So nagtanong ang mga kababaihan, paano ang hal ninyo ya Aisha radhiyallahu anha sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapag may haid kayo? Sabi ng Aisha radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi qada'is saum dunas salah. Sa isang riwaya, walam ya'murna an naqdiyas salawat. Kami, sabi niya, kapag dumarating ang menstruation namin na kababaihan, inuutusan kami ng propeta na bayaran ang mga upalitan ng mga ayuno namin na hindi namin na ayunuhan dahil sa menstruation. Pero pagdating naman sa sala, hindi kami inuutusan ng propeta na palitan ang mga sala na hindi namin nasagawaan ng sala. Naam. So, mag-alas 9 na, medyo late tayo nag-start, pero basahin natin mamaya ang mga katanungan. So yun ay kabilang sa mga panahong excuse ng babae. So kung ano yung ilang araw yung naiwanan mo sa Ramadan na hindi ka nakapag-ayun dahil sa menstruation mo o dahil sa pagbubuntis mo, pagpapasuso mo, bibilangin mo yon at babayaran mo yon sa ibang buwan. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Bakit? Anong gusto ni Allah Ta'ala? Yuridullahu bikumul yusr. Gusto ni Allah na pagaanin ito sa atin. Bakit niya sinabing yuridullahu bikumul yusr? Dahil sa totoo lamang, ang taklif, kaya siya tinawag na taklif. Kaya tinawag ang ibada na taklifi o taklifiya sapagkat mabigat ito. Utos na mabigat. Mabigat. Although alam ni Allah na kaya natin itong pasanin, pero mabigat. Pero pinagaan niya sa atin dahil sa awa niya. Yuridullahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Ayaw ni Allah na kayo ay mahirapan sa inyong kakayanan bilang mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, mga kapatid, na kababaihan, kalalakihan, yun po ang mga ahkam o mga mayroong kinalaman sa kababaihan sa buwan ng Ramadan. Huwag po tayong maniwala na kapag nag-ayuno kayo, bawal magpagupit, bawal magtanggal ng kuko, bawal magahit, maling-mali po ito. Bagkus, mga kapatid, ang dapat na gawin ng isang Muslima sa panahon na yan, ay kagaya din ng mga kalalakihan, magbasa ng Quran, mag-aral ng agama Islam, gumawa ng kabutihan, i-grab ang opportunity sa buwan na ito. At salubungin ang buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng taubah. Si Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, tinanong siya paano natin sasalubungin ang Ramadan. Sinagot niya ang sinagot ni Abdullah ibn Mas'ud. Kami, sabi ni Abdullah ibn Mas'ud, ay sinasalubong namin ang Ramadan sa pamamagitan ng taubah, ng pagbabalik loob. So, sa totoo lamang, minsan kapag ayuno ka, masarap magchismis, masarap manglibak, masarap magsalita ng kahit ano. Pero dahil nag-ayuno ka, ang iniisip mo doon ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pasalubungin mo ito sa pamamagitan ng
tauba. Ayan. So lahat ng mga kapatid natin na mayroong mga katanungan dito, kasama si watching from Tacurong City, sina Fatima Gueta, Mayra din, sina Irene, Rashid, sino pa ba ito? May tanong dito ngayon si Khalid Saifullah. Salam Sheikh, paano po ba ang ruling sa pag-break ng fast? Yung iba ang sabi paglubog ng araw. Meron namang magtingin ng moon or sundin na lang yung nakalagay sa Darul Ifta calendar na oras. Shukran Sheikh. Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa Suratul Baqarah pa rin, kasunod pa rin ang aya na yon, sabi niya, uhilla lakum laylatus siyamir an-nafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Halal sa inyo kalalakihan sa gabi ng Ramadan na kayo ay gumawa ng mga yaong ginagawa ng mag-asawa sa gabi ng Ramadan. Sa inyong mga asawa, halal yan sa inyo sa gabi ng Ramadan. Ha? Sila ay mga damit ninyo at kayo ay mga damit nila. Ibig sabihin nito ay anumang sikreto ninyong mag-asawa, yun ay sa inyo. Anumang mga usapin na para lang sa inyo, yun ay sa inyo. Hindi pwedeng ikalat sa iba. Kaya sinusumpa ni Allah ang kalalakihan at kababayan na kinakalat kung ano yung pribadong ginagawa nilang mag-asawa. Ar-rafathu ila nisa hunna libasul lakum, sila ay mga damit sa inyo at kayo ay mga damit sa kanila. Sunod dun sa aya, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, uhilla lakum ar-rafathu uhilla lakum laylatas siyam ar-rafathu ila wa kulu washrabu. Kayo ay kumain at uminom hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, hanggang sa maging malinaw sa inyo ang sinulid na puti at ang sinulid na itim sa fajr, sa gabi at sa fajr, kapag naghiwalay yan. Meaning kapag pumasok na ang fajr sadiq, tumigil na kayo sa pagkain at pag-inom. Thumma atimmu siyama ilal layl. At kumpletuhin ninyo, buuin ninyo ang pag-ayuno sa gabi. Ibig sabihin ng gabi, yung paglubog mismo ng araw. So kung halimbawa ang schedule is 5:30 at 5:20 pa lang lumubog na ang araw, sundin ninyo ang sunnah. Dahil lahat ng schedule na yan na nasa kalendaryo estimation, dhanni. So ang susundin nyo pa rin ay yung araw. Signs ng Maghrib. Kung halimbawa 5:30 ang nakalagay, pero 6 pa pala bababa ang araw, so 6 kayo, sa 6 bumaba ang araw, sa 6 kayo mag-adhan ng Maghrib at mag-break ng fast. Doon po yan mga kapatid sa Islam. Ayun. Sumunod na tanong. Mula kay Khalid Saifullah pa rin. Dagdag katanungan, okay rin ba na tikman ang nilulutong pagkain para sa iftar? Hindi ba ma-invalid ang fasting mo? Hindi, kapatid. Ito din may hadith ito sa Bulughul Maram patungkol sa mas'ala na ito. No? Yung tinatawag na pagtikim sa pagkain habang ikaw ay nagpa-fasting. At tadawuk, no? Wa anta saim. Yung bang pagtikim at ikaw ay nag-aayuno. Kung hindi ito aabot sa halq, tinatawag na lalamunan, ay pinapahintulutan ito. La haraj fi dhalik. Wala itong problema. Lalo na ang mga kababaihan sapagkat sila yung mga nagluluto. Kung tamang asin lang ba, tamang ano lang ba para sa iftar at para sa sahur, halimbawa, o sa iftar. At nag-ayuno sila, no? So, wala pong khilaf ang mga ulama dito at hindi po, hanggat hindi siya ito papasok sa inyong mga lalamunan. Ito ay nasa riwaya ni Ibn Abi Shayba, ni Bayhaqi, sa Sunan As-Sunanul Kubra. Sa As-Sunanul Kubra. Ayun. So, ang ilan pang mga katanungan, meron yata nag-inbox sa akin dito, pero basahin natin muna itong sa comment section. Ahmed Malagenyo, mashallah, jazakallahu khairan.
Payak. Ana faqiha. May tanong ako, Sheikh. Paano kung marami akong utang na nakalimutan ang correct number kung ilan talaga exactly? Paano ko yun babayaran? So ang mga ulama nagsasabi, bayaran mo yung pinakamalapit sa iyong galabudhan. Galabudhan, yung galabatudhan o yung pinaka sa antapan mo, sa isip mo na estimate mong yun ang pinakasukdulan na bilang ng iyong ayuno na naiwan. At pagkatapos silingin mo kay Allah na patawarin o pasensyahan sa iyong hindi mo na naisip dahil hindi mo na nabilang yun. Naam. Ayan, yun po ay ayon sa ating mga fuqaha, most especially sa mga Shafi'iyya. Ismail Dunding, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sheikh, my question is in line po doon sa buntis na hindi makapag-ayuno. Narinig ko po kasi na pwede pagtulungan ng mag-asawa ang hindi napag-ayunuhan ng babaeng buntis. Gaano po ba ito katotoo? Yung pagtutulungan ng mag-asawa ang hindi, for example, 15 days ang hindi niya napag-ayunuhan, tapos tulungan ko ang aking asawa na palitan yung ayuno niya during her pregnancy. Pwede po ba yun? Kung siya ay, ang asawa mo ay buhay na buhay pa, itong pagtutulungan para sa mga naiwang saum, para ito sa namatay. Man mata, yasumu anhu waliyuhu. Sino man, man mata ala saumin, yasumu anhu waliyuhu. Sino man ang, sino man sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mamatay at siya ay nag-aayuno, ay may siyang naiwang mga ayuno, mag-aayuno para sa kanya ang kanyang wali, yung mga naiwan niyang mga relatives. Pwede lang pagtulong-tulungan yun. 30 days halimbawa ang naiwan niyang ayuno, 30 silang bilang, bawat isa sa kanila mag-aayuno bilang kabayaran sa kanyang naiwang fasting. Allowed yun. Nababanggit ang masala na ito sa Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ni Imam Muhammad ibn Rushd al-Qurtubi, si Abul Walid. Ngayon, kung buhay pa yung misis mo o yung mister mo o yung mahal mo sa buhay, hindi pwedeng matulungan mo siya sa pag-ayuno na yon. Ayunuhan niya yon, yung 15 days na naiwan niya, kahit sa magkakahiwalay na buwan. Naam. Ngayon, kung may isa sa inyo na mamatay, na naiwan niya yung mga ayuno na yon, pwede siyang mag-aayuno yung naiwan niya para sa kanya, sa mga naiwan niyang mga ayuno. Naam. Taib, sunod natin itong Fatima Gueta. Ask ko lang about sa saum. Pwede po ba natin i-practice ang saum ni Nabi Dawud alayhi salam? Kasi may napagtanungan po ako na ustad, sinabi na wag daw ito pag-aralan. At isa po, Sheikh, okay lang po ba na magfidya na lang po ang aking ina dahil po may karamdaman siya? Advice ka tuan bang unuin marayaw hinangon magsukol. Okay. Una, ang Saumu Dawud, itong pinakamainam na klase ng pag-ayuno pagkatapos ng ayuno ng Ramadan. Saumu Dawud. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami Saumu Dawud. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam, sabi niya, na pag-ayuno ay ang pag-ayuno ni Dawud alaihi salam, sapagkat siya ay nag-ayuno ng isang araw at hindi nag-ayuno naman sa isang araw. Nangangahulugan, parang sa isang buong taon nakapag-ayuno siya. Bukod pa doon o liban pa doon ang ayuno na obligado gaya ng buwan ng Ramadan. Taib. So, yung nagsabi na wag daw ito pag-aralan, maaring hindi niya nabasa ito o talagang nagmatigas lang siya na sagutin ito. Mula naman kay Nur, okay. Sunod na tanong mo, yung pag-feed yan ng nanay mo na may sakit. Naam, yung tinatawag na maradun la yurja bur'uhu, yung sakit o sobrang katandaan na, kasama na rin yan doon, alaladina yutiqunahu, kasama doon sa tafsir na yun, sabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yung mga matatanda na masyad, sobrang tanda na hindi na makapag-ayuno, mag-feed yan na lamang sila. So sa bawat araw, magpipidya sila ng makakabusog sa saim, paiiftarin nila hanggang sa sahur. Sabi pa ng ibang ulama,
na pakainin. Pero kung nakayanan mo lang hanggang dun lang sa iftar, ay pakainin mo siya nang ayon lang sa yung mabubusog siya. Yung mabubusog siya. Kung kaya mo yung kaya ng nanay mo na mag-fidya o kaya mo magbayad ng fidya sa nanay mo na qut, yung tinatawag na yaong sa o 3 kilo ng bigas, sama mo na dun yung ulam sa bawat araw ng Ramadan. So, yun ang fidya para sa nanay mo. Biidnillah. Naam. Yun ay mula kay Fatima Gueta. Ngayon naman kay Nur Aisha. Assalamualaikum Ustad, wa alaikumussalam. Halimbawa, nagtatrabaho ang aking asawa, malayo sa tinitira namin, umuwi siya tuwing Sabado. Tanong po, maaari ba sa kanya ipagbaliban ang pagsom niya tuwing Sabado sa buwan ng Ramadan at bayaran sa ibang araw pagkatapos ng Ramadan dahil sa kanyang hindi kaya magbiyahe ng nagafast? Sa tingin natin, ang means of transportation sa panahon na ito ay napakagaan. Pwedeng magbus, di aircon pa. So hindi yun magiging dahilan na para iwan natin ang pag-aayuno. Pero kung talagang mabigat para sa kanya, maaari niya ipagpaliban at bayaran na lamang ito sa ibang araw. Pero tignan nyo po ang lahat ng posibleng asbab o dahilan para makapag-ayuno siya sa tamang araw sa buwan mismo ng Ramadan. Naam. Sumunod kay Abdul Ray Raj. Assalamualaikum Sheikh. Waalaikumsalam. Totoo po ba itong sinasabi ng iba na kapag niyaya ng lalaki ang babae na magpakasal, tapos nag-ayaw ang babae, ay dudublihin po ng babae yung bayad sa lalaki dahil sa hindi pumayag ang babae? Tradisyon po ito ng mga tausog. Hindi ko alam sa Maguindanao. Ito po ay tradisyon na walang batayan. Kung ikaw ay nirefuse na o ayaw nakipagkalas ng babae sa khitbah, sa proposal, hindi walang rules doon na dapat magbayad yung pamilya ng babae ng danyos. Hindi po ganun. Walang ganun po sa Islam. Walang ganun. Maaaring i-call off ng babae yung khitbah na yon anytime na gusto niya, dahil na rin sa ang babae, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tunkahul bikru hatta tusta'dhan wa la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar. Qalu kayfa idnuha ya Rasulullah? Qala an taskuta. Wal hadith rawahu Tirmidhi wa ashabus sunan. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi maaring ikasal ang babae sa sino mang lalaki hanggat hindi mahingi ang pahintulot niya, ang dalaga. At yun namang nakadaan na ng pag-aasawa gaya ng balo at ng divorcee ay sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hihingi naman ang kanyang pag-uutos kung mapipili niya ba o hindi. So sabi ng mga sahaba yung tungkol sa bikr o sa dalaga, paano namin malalaman ang pagpapahintulot niya? Sabi ng Rasulullah, antas ko kung siya ay tatahimik. Naam. Okay, so mula naman kay Aisha Cora Biting. Salam brother, pwede po ba magluto ng pagkain para ibenta sa oras ng Ramadan? Pwede po. Dahil may mga Christian naman nakakain. Meron din namang mga tawag dito, yung mga bata na hindi sila nag-ayuno o hindi kaya sa mga excused, mga buntis, wala pong problema doon. Ay importante na ikaw na obligadong mag-ayuno, huwag kang kumain. At ganoon din, ang alam mong mga nag-ayuno, huwag mo silang akitin sa pagkain. Naam. Si Raja bin Hamida Miranda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, ano po ang hukom ng pagla-live selling? Ito po ba'y bawal sa Islam? Hindi haram ang pagla-live selling as long as walang riba doon sa mismong selling na yon, at wag halo ng music o sayaw-sayaw dyan sa mga live selling na o pag-i-expose ng mga beauty ng kababaihan. Ustad, ano po ang hukom ng pagbibenta ng Quran? Marami kasi nagbibenta online pa. Ajais po ito. Sa mga Hanafi bawal dahil sa tingin nila ito'y kabilang sa pagbibenta ng ayat ni Allah na sa kakaunting halaga, pero hindi po papasok ito doon dahil ang pinapabayaran doon ay ang pag-publish nitong Quran na ito, yung covering niya, yung printing niya at yung shipping niya. Yun po ang pinapabayaran sa halaga na hindi po ang kalam ni Allah na nasa loob nito. Sheikh, ang pagpifidya po ba ay wala namang amount na kailangan ganito ganyan? Maaari po bang bigas na lang po yung ibigay directly at okay lang mo, for example, na yung magpifidya ay nasa Marbel at ang pakainin ay nasa Jensen? Pwede po yun.
Ang mga ulama ay nagsasabing kutul balad, sa, ibig sabihin sa yung 3 kilos o 2.5 kilos ng kinakain, usually kinakain ng mga tao sa lugar na yon. Pero sa jumhurul ulama, sa karamihan ng mga ulama, wala pong bilang ito as long as ikabusog nung tao na yon na bibigyan ng fidya. Naam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Pwede bang bigas na ibigay? Pwedeng ibigay na bigas sa kanila bilang fidya. Mashallah Ustad, may tanong po ako, ilang araw po nag-ayuno si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Sha'ban. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Si Ahmed Malagwenyo. Well, ang mga ulama natin nagkaiba-iba ang kanilang pananaw dito. Subalit malakas o pinalakas sa riwayat ni Tirmidhi, hinasan ni Sheikh Al-Albani, ni Ibn Majah, nang tinanong ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ni Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, ya Rasulullah, hindi kita nakikita na napakarami mong pag-ayuno liban lamang sa buwan ng Sha'ban, meaning bukod pa sa Ramadan. Anong sekreto dito, ya Rasulullah? Ano bang kahigitan ng buwan na ito? Sagot ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadha o dhaka shahrun, yan ang buwan na yaghfulu fihi kathirun minan nas. Yan, sabi niya, ang buwan na nalingat ang karamihan sa mga tao. Hindi nila alam ang kahigitan nito sa buwan na ito. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal ila Allah azza wa jal, ila Rabbil alamin azza wa jal. Ito yung buwan na sa isang buong buwan inaangat ni Allah Ta'ala o umaangat kay Allah Ta'ala ang lahat ng ating mga gawa. Sa mga ilang buwan na yon, bago pa ang Sha'ban, na maiipon sa Sha'ban at iaangat doon kay Allah Ta'ala ang mga gawa na yon ng mga pang-ilang buwan. Wa ana urid, at gusto ko, sabi niya, an turfa amali wa ana saim, na ang aking mga gawa ay naiangat at aabutan ako ng buwan na yon na ako'y nag-ayuno. So paano naman ang hadith na niriwaya ni Mahdi, niriwaya ng iba pa sa mga halusunan, at hadith na sahih na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, idan tasafa Sha'banu fala tasumu, kung mga lahati ng Sha'ban, huwag kayong mag-ayuno. Paano ito? Tandaan natin, nang sinabing kung mga lahati na huwag mag-ayuno, mahulog ito sa makruh, hindi sa haram. Hindi sa haram. Bakit? Dahil nag-ayuno ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng maraming mga araw sa buwan ng Sha'ban. Kaya lamang kapag nangalahati na ito, magiging hindi kaaya-aya na mag-ayuno pa kayo sa buwan na iyon ng Ramadan, ng Sha'ban, dahil papunta na sa buwan ng Ramadan para maghanda na kayo doon. So, maaaring pagsamahin ang dalawang hadith. Ustad, ano ang hukom sa niya para sa time ng Ramadan, yung after every iftar, o ano ba ang tamang niyat? Wala pong specific na niya. Hindi po pwede, wala pong sinasabing nawaitu sawma gadin. Yan po ay bid'a. Ang pag-ayuno po ay nasa puso at hindi trabaho ng dila. Sheikh, kung may panahon po, sana may talakay at may bagan niyo po sa amin ng patungkol sa pag-ayuno ni Propeta Daud alayhi salam sa isa sa mga videos niyo. Inshallah ta'ala, kapatid. Si Jerome Nava, balikis lang po ako, tanong ko lang ano ibig sabihin ng buwan at between sa masjid. Shukran po. Wala po itong ibig sabihin, bagkus nauso po ito sa panahon ng Dawla Uthmaniyya. Ito ay sa Dawla Uthmaniyya nangyari. Wala po sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. As long as ito ay design lang, walang problema. Pero kung sabihin na wajib na ilagay yan sa masjid at may meaning pa na ang buwan ay para sa ang meaning niya ang mayamang Muslim at ang between ang mahirap, sinagip ng mayaman, yan po ay bid'ah. So wag sabihin na sunna ang paglalagay ng buwan at ng between sa masjid. Kung sasabihin ganun, bid'ah po yun. Pero kung sinabing design lang naman yan, wala po itong muskila. Assalamualaikum Ustad, wa alaikum salam. Ano po ba ang hatol sa mga taong naninigarilyo, nagpa-5-6, nagpautang ng malaki, kahit alam naman nila bawal ito sa ating pananampalataya? Sila po ay mga usat o mga tinatawag na sumusuway kay Allah, at ihilingin mo kay Allah Ta'ala na sila ay gabayan, na ikaw din ay wag mahulog sa ganong kasalanan. Follow up ko po, Sheikh, kasi kung hindi ka nakaniyat ng every puwasa sa loob ng isang buwan, ng Ramadan, batal po bang fasting? Ito ang ibig mong sabihin. Abu Sumaya makilala, si Gringo. Okay.
Okay, okay. Teka lang ha. Ano ba to? Okay. Naam. So, ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no, sa niya ng Ramadan, kasi dalawa ang opinyon ng ating mga ulama dito. Ang karamihan sa mga Shafi'iyya, pag simula pa lang ng Ramadan, gabi pa lang, so unang gabi, pwede nang magniya na ikaw ay mag-ayuno sa buong Ramadan. Yun ang ibig sabihin doon, gringo. Yun ang paniniwala ng mga Shafi'iyya. Samantala, ang mga ibang scholar, iba naman ang kanilang opinion dito sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na iulat mula sa jumhurul ulama, sa mga Hanafiya, Shafi'iyya, Hanabila, at ito ay riwaya, sabi ni Imam Malik ito ay riwaya mula kay Imam Malik at mula kay Imam Ahmad, na kinakailangan na magniya sa bawat gabi ng Ramadan. So, dahil ito ay ibadatun mustaqil, ito ay independent na klase ng ibada na kailangan itajdid siya sa bawat gabi. So, halimbawa, nag-iftar ka na ngayon, unang gabi mo ng Ramadan, at sa 29th ka ng Sha'ban ngayon, nakita ang hilal ng Ramadan kinabukasan, so yun ay nagniya ka, valid ang fasting mo. Kung hindi ka nagniya, invalid yun at kailangan na bayaran. Naam. So, mabilis lang dahil malalim na ang gabi. Salamta, Ustad, kahit ilang araw ng ayuno, kahit ilang araw ng ayuno na iwan mo, babayaran mo yun. May important announcement tayo bago tayo magtapos. Mula ito kay Sheikh Salman Sargilia, graduate ng Qasim, itong ating kapatid. Sabi niya, ipaalam sa lahat ng mga kapatid natin na mayroong mukabala para sa mga taga Davao City. Sa mga taga dito sa Davao, sa Bongbong Quranic Institute ngayong March 23, 2021, 8 a.m. Sa ang mukabala, gaganapin sa masjid ni Sheikh Sulaiman Piang dito sa Talomo Phase 3 sa open space. Ulitin natin, March 23, sabi ni Sheikh Salman Sargilia, March 23, 2021, ay mukabala para sa mga taga Davao, may mukabala ng Bongbong Quranic Institute 8 a.m. Ayan, paalam muna natin. Ayun, mga kapatid, so hanggang dito na lamang siguro dahil 9:23 na rin. At binillahi tabaraka wa ta'ala, tayo po ay nagpapasalamat sa inyong mainam na pagsubaybay. Unang-una kay Allah Ta'ala, pagkatapos ay sa organizers nitong Ahadun Nur Humanitarian Advocates, sa pangunguna ni Ustad Muhammad Abtahi Pangulima, sina Abu Warith si Ustad Aiden Abtahi, at sa lahat ng mga jamaa natin dyan sa Soksarjen, mula dyan sa Bangsamoro, Purok Bangsamoro, sa Lote, at lahat ng mga asatid na nariyan. Nawa ay naging malinaw ang ating lecture ngayon tungkol sa Ramadan at sa babaeng muslima at sa mga katanungan na ating nasagot sa inyo na mula sa kitab at sa sunnah, sapagkat hindi tayo sasagot kung hindi natin nalalaman at hindi natin talos ang al-ghaib. Sallallahu wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن